Magandang hapon na. So, naway busog naman kayo kahit papaano, no? O basically, ang tagal-tagal na akong nananawagan din ng lahat ng mga mamamayan. Ever since 2024, lumabas po ako ng late 2020, mid-2024. At ako'y nagsabi, may problema mo sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000 na sabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya, and sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth sa lahat po, ang program funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PDIC nga, nako, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat po tayo, pag tayo na nag-aano sa bangko, yan po talagang ginagawa natin, no? So ngayon, with all that, makikita niyo po doon na may problema ko, na wala ko siya sa sarili. And I think talaga, I think talaga po, gumagamit siya ng pinagbabawal na droga kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita niyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Nung rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ako si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap po nun bilang kapatid para sabihin mo yun completely. Kaya sasabihin ng iba, baliwala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte align kami. Alam nyo, kahit sino ko ang kumontra sa Duterte align na yan, na ay kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte align. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Ito pa rin. Yan, history of cocaine and marijuana use of President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Ang reaction, wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So, saan tayo pumunta? Diba? Parang wala siyang alam. Sinabi ni, isipin mo ha, si Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente, kay Saldi ko, at saka, kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sap-sap ang kanyang pinapakulong. Yun. Ayun, same. Yun na, narinig ko kay Amy, na nagdodroga siya. Matalsin yung mga kasamahan niya, na sobra siyang gumuna sa drugs. Meron pa nga na minsan daw na parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun na. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kagulon. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay sa katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palagasin para sa mamay. Ito lang yung sinabi ni Cathy. The two of us were in the rally. She was one of the speakers. Siya nagsalita bago si Senator Amy. I was at Quirino Grandstand. Nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bared all dito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po. She was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust because she executed an oath of office
upon assumption of office. Di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Walang dan. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs? Allegedly. The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana at ng cocaine. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that. So you see, doon pa lang may betrayal of public trust. That is very demoralizing to our people because how could you fight drug addiction, drug importation, drug trading, drug sale, etc. kung ang mismong Pangulo ay naakusahan? You're not saying na totoo na yan? That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Sinasabi niya hindi daw yan connected sa public trust. Yan nga, very much connected sa public trust eh. Public office is a public trust. When there is doubt on your capacity, you have to submit. Incapacity yun eh, yung paggamit. Kaya yan po ang aking reinforcement doon sa sinabi ni Captain. Ngayon. Attorney G? Mother. Yes, anong issue? Alam mo, galing mismo sa ganyan kay highway. These are personal knowledge of use of cocaine. Ang galing mismo kay highway, sinasabi niya na makaka-apekto ito sa administration. Nagkikita, di ba si Marcos kung nagsasalita? Ang tingin namin, pagka hindi nakargahan ng drugs, gumagano siya, Maski doon sa Dubai, siya. Tama ba yan? Is that an honor and is it an honor to our country na mapapaya ang isang Pangulo? Kaya nga, sa security naman, delikado din tayo sa security. Dahil kung hindi nag-isip ng mabuti ang ating Pangulo, baka mapinsan lang bansa natin. So, that's the reason why we raised the issue of this drug use as part of the articles of impeachment. Or charges. Ano ko dadagdag? Yes, Attorney Garcia. Yung Attorney General Garcia. Yung kung mental health ng ating Pangulo, pwedeng ma-consider serious national security concern. Alam ko ninyo, pag gumagamit kayo ng droga, lalo na kung matagalan na, ang epekto po ng cocaine is mag-stretch yung brain mo. Tabunan na. Kaya, pag nag-string kaya nagsisimula ka ng mag-alusin, ito pa yung pag-alusin. Kaya ano naman sa ating, kung sumaksak yan, 75 tons, 85 tons, kasi ang tingin niya dun sa sinasaksak niya, diaplo, buhay pa. Kaya samantalang bagay. Pero kasing information. So what we're saying is, meron kasing issue sa kanya about prolonged continued drug use. So he owes it to the people. Pinapakiusap natin ito sa kanya noon pa. Patayin niyo po yung issue about you being okay. Kill the issue. Simple lang naman po yun eh. Kaya polygon test ka. Alam niyo po ba kung bakit kaya polygon test? Hindi ko to sinasabi no kasi baka magpapalpo. Yung kasing paggamit natin ng droga, naka-record sa buhok natin. So yung mga mahabang buhok yan, tapos mahaba ang record yun. Pagkano ito nakita ka lang. The history, the medical record of your drug use is recorded in your hair. So yun po yun, kaya sabi natin, hair follicle test. Kasi nandyan yung history mo kung gano'ng matagal ka nang gumagamit. Thank you. Po hair follicle yung inihin natin. So, Thank you, Gen. sige po. Thank you, General Garcia. Anyways, General Garcia will be discussing another topic extensively after this. But for now, yung fourth point po natin is on monetary graft and kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. Ito po, context ng pinakita ni Attorney Manny Luna, andyan yung mga annexes evidence na hawak po namin.
And this is the main impeachment complaint na hindi mo tinanggap kahamon ng Office of the Secretary General. Yan po, kahasa namin sinasabi, mali, illegal, at lapat sa ating saligang batas. Malinaw lang po sinabi ng Korte Suprema tungkol dito, marami ng desisyon. Ministerial ang pagtanggap ng Secretary General at ito po'y dadalhin sa Speaker's Office. Speaker's Office ibibigay sa plenaryo na kung saan ito po ay ilalagay o pag-uusapan sa Committee on Justice. So with that, nandito po yung ating mga abogado to discuss in particular. Siguro yung hindi natin masasabing exhaustively, dahil naman po ito sa mismong hearing, pero hindi discuss yung grounds for impeachment na i-file po natin. Alam nyo, maraming nagtatanong, sinasabi nila, ano ang endgame? Ano ang nais ninyo? Bakit kayo nag-file sa Pangulong Bongbong Marcos? Sila po siguro kumisan parang surprise na that we file. Actually, kami ang nagugulat. Kami ang nasusurprise dahil hindi ba responsibilidad ng bawat Pilipino na malaman yung kurakot na nangyari, yung korupsyon na ginawa, yung mga paglabag na saligang batas ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino, bawat isa sa amin. At ito rin po ang aming pananaw. Ang impeachment complaint, ang tanging proseso ng bawat isang Pilipino, wala nang iba. Each of us, individually and collectively, the only chance to file a case against the President is through an impeachment process. Hindi ka pwede mag-file sa Ombudsman, hindi ka pwede mag-file sa Presidente ng isang kaso kung di sa impeachment process lamang. So with that, I'd like to present the lawyers who will be discussing the grounds for impeachment. I will first give the mic to Attorney Jay Paras. I just want to add, no? Alam mo kasi, the responsibility of the president is overwhelming. Maraming sasabi, the sector or even the people around him are saying, si Presidente, anong papayos nila? But kami, sa grupo namin, we don't believe na siya nagpapayos nila. Ang belief namin ay siya ang mastermind. Siya ang numero uno na kurakot sa bansa natin. But how do we make him accountable? He is immune from something. We cannot file a case against him in the Ombudsman. The ICI is under sa kanya. Hindi pwede mag-imbestiga sa kanya. Sa Senate, there is a separation of power. So, ang dami naman na binibigay ng ating saligang batas na mananagot ang Pangulo is through an impeachment. Kaya po, pinag-isipan namin na ito na matagal. We have come to the ultimate decision na dapat mananagot si Marcos dahil siya ay maraming ginagawang kabulas-bilang sa ating bansa. And this is through the impeachment. Pero nanihinakin kami dahil mukhang hindi kami pinagbigyan ng karapatan na magiging image. Which is enshrined in our Constitution. So, that is why we are here. Okay, so for the first part of the complaint, the impeachment article, I'd like to turn the mic to Attorney Manny Luna. Just a background, Attorney Manny Luna was one of those also who filed against Chairman Andy Bautista during that impeachment process along with Hong Ching Paras and Attorney Tocacio. Attorney Manny? Just a little correction. I was the counsel of the two patriotic Filipinos, former Congressman Ching Paras and Attorney Freddy Tocacio in the successful impeachment of former Comelec Chairman Andres Bautista. Napa-impeach namin siya. That was very historic. Now, we proceed to the impeachment complaint. First and foremost, gusto natin sabihin na ang aming complaint is a people's complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay complaint ng Pilipino na naging kahos
Pilipino na dinaya at pinagkait ng magandang kinabukasan. Pilipino na ninakawan ng pera. So the first round namin is itong fiscal irresponsibility of the president. I would like to state the first round. The respondent, Ferdinand R. Marcos Jr., culpably violated Article 7, Section 22 of the Constitution in recommending and program appropriations and not vetoing increase and program appropriations in the General Appropriations Act of 2023. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo yung program appropriations cast a big shadow on the budget since 2023. Kasama yung 2024 at 2025. Dahil ito ay walang clear financing sources, sa palagay namin, unconstitutional ito. In fact, there's a pending petition in the Supreme Court that calls for the declaration of unconstitutionality na ang program appropriations. Ang problema dito, noong 2023, 588 billion pesos of taxpayers' money ang hindi binito ng ating Pangulong Marcos Jr. At ito ay isa sa mga pondo na naging source ng kickbacks. In a recent exchanges sa Senate, kinumpirma no less than Senator Sherwin Gatchalian through his interpellation of Senator Chis Escudero, former SP ng Senate, na mula 2023 hanggang 2024 up to 2025, yan ang pinakamalaking anomalya sa cut control na nangyari. Can you imagine 588 billion hindi man lang binito ng ating Pangulo? This is unconstitutional. Bakit? Ang program appropriations ay walang source of financing. Sa Constitution, required po under Article 7, Section 22 na identify yung sources of financing. Kaya itong program, mula sa simula, nagiging grab prone ito, naabuso eh. In fact, PCIJ has turned it as a source of misuse of funds. Even Rappler and other media organizations and business experts. Kaya ito ang unang ground namin against the President. He culpably violated the Constitution, Article 7, Section 22, for failing to veto the program appropriations and for recommending program appropriations in the 2023 National Expenditure Program. Thank you po. Thank you so much, Attorney Manny. In addition to what Attorney Manny mentioned, dun sa program allocation, yung fiscal responsibility, nandito po yung mismo kopya ng mga salon na nirelease ng Presidente. Itong program allocation can only happen kung mayroong extra fund as explained by Attorney Manny Luna. Pero kung titingnan nyo, yung mga salon na nirelease ng ating Pangulo, February 27, 2024, 807 million. February 27, 2024, 394 million. February 27, 2024, 462 million. Pebrero pa lang. Wala pa ang revenues. Ito na po. Ang unprogrammed allocation, hindi na ho makakailangan ng Presidente kasi siya mismo ang kasama para sabihin may extra revenue at i-release niya ang pondo para dito. Ito po ang kopya ng buong GAA na kung saan pinagbatayan ang release ng unprogrammed allocation. And again, as pointed by Attorney Manny Luna, lahat galing, ang lahat napunta o karamihan, majority, flood control. Ang aking pong topic, based on the impeachment complaint, is the health, yung Philippine health insurance, yung ating pong PhilHealth. Again, nirelease po to ng ating gobyerno, 89 billion, mabuti na lang, nahinto ng Korte Suprema at 60 billion lang ang napunta doon sa National Fund. Another fund is the PDIC. Yung PhilHealth to, kung titignan nyo ang history ng PhilHealth,
Nauna po yan nung ginawa. Ginawa ni GMA, nagkaroon with cooperation with LGU para sa mahihirap. Noong umupo si Pinoy, in-expand niya ang mga benefits ng mga mahihirap. During the time of President Duterte, ginawa niyang universal healthcare. Kaya po, ang pondo ng national government every year, on average, 80 billion, nagbibigay tayo sa PhilHealth. Pero yan ay contribution ng bawat isa dito. Yung contribution ng national government para tulungan ang senior citizens at ang mga mahihirap. Kinuha ang pondong ito na 89 billion na nahindo nga po. At again, saan napunta yung pondo? Napunta sa mga priority, sa mga high kickback, ang program, high SOP, no, ng mga proyekto, yung flood control program. Kasama ho ang PDIC. Ang PDIC ay dapat insurance ng bawat Pilipino sa bangko. Pag nagbigay ka ng pera, nagsara ang bangko, alam mo, mayroong babalik na pera sa iyo. Kinuha din ang 107 billion at nilagay sa national government funds. Ito ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saligang batas, hindi lamang sa batas ng PhilHealth, sa universal healthcare, kundi pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Diba ang sabi ni Dr. Martin Liachon, imbis na expand mo ang PhilHealth program na sa ibang bansa, Tony Liachon, ang sinabi niya, imbis na expand din nyo ang PhilHealth na katulad na ginagawa ng Singapore, Japan, Korea, 10% lang ang kontribusyon ng kahit sino sa mamamayan nila. Kahit na maluba ang sakit. Eh dito sa atin, almost 40, 50, 60%. Pag nagkasakit ka, wala halos na kukuha ang benepisyo. Yan ang tingin namin pinaglabag, ang ginawang paglabag ng ating Pangulo. He was involved in the transfer of funds at paggamit ng funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that, we go to point number 3. Yes, yung rider na ginawa ng Kongreso, yes. Alam mo, ang unprogrammed funds kasi, hindi yan kasama sa budget. Because under the law, sa Constitution, yung National Expenditure Programs, present ng Pangulo yan sa House of Representatives. Ang definition niya, it is a program of expenditures and source of revenue. So, yun yung connect at magiging GAA. Pero sinasaka nila ng unprogrammed fund. Ang unprogrammed fund, hindi, it does not belong to the definition of the budget. Kaya, it is, at saka parang bigyan ng poder ang presidente na siya nang mamamahala sa pag-dispense or pag-disperse ng unprogrammed fund. It is considered as undue delegation of legislative power. So, yun po is unconstitutional. So, yun po ang isa sa mga issue na. Okay, yung rider, binabangitan niya ito ni Manilula, yung sinabi nila, if there are excess funds, pwedeng gamitin. The President signed the GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit ng provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So una namin punto, yung fiscal violations pointed out, yung diversion ng funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam niyo marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipupoint out ko, yung pong Metro Manila Subway. Ito sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero dahil ang pondo, ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa, kinukuha yung pondo, nilalagay sa program. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang nilagay. Ito naman, ang program, allocation. Yung pangalawa naman, kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa program. So yung Metro Manila Subway na dapat may pondo taon-taon, binabawasan nila, nilalagay sa unprogram allocation. Because of this delay, combined 6 projects including the Panay-Guimaras Road, ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na.
ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion. Dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project. So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila subway that we hope to have in 2020. So with that, we go now to the personal integrity and drug use. So may I call on Ms. Cathy Binan to expound on this. Patiin, mga correspondence, sulat, dapat aksyonan officially. Dahil pag hindi inaksyonan, paglabag sa Artalo, Anti-Rente Authority Law. Saan dapat anuman ang opisyal na sulat, mensahe, communication ay dapat aksyonan. Diba? 3, 7, 15, 20, ilan days? 21? 21 days. Malino, tutulungan namin kayo ma-credit. Huwag po kayo magalala, hindi nyo kailangan pumasok doon. Murang-murang lang yun. Laking kagastusin doon, yung mga papel, pag-provide na namin sa inyo, samahan namin kayo sa doon, maparehistro. Ang kailangan lang mo namin kausap doon ay yung official book ng asosasyon. Presidente, board, wala pa kayong CDL, may pro forma ng ulang ng dokumento yun. Malinaw ho? So, i-release rin po natin yung inyong asosasyon. Okay po? Para, kumbaga, parang SEC yun SEC. Wala kayong SEC, di magtuloy. Patuloy, mas madali, mas mabilis na. Ano po ang patutunguhan nito ginagawa natin? Paparelease ko yung vendors, tutulungan doon sa yung management doon sa mga papel. Ang objective po natin, again, ay panumbalik yung operation ng Huawei market. Yun po ang objective natin. May mga nakakarinig, definitely, baka umabot to sa munisipyo, sa City Hall, hindi nyo kami kalaban, ayaw natin ng gulo, papanood kami sa proseso. Ang gusto namin, kabuhayan ng mga maninda, mag-operate ang Huawei market. Yun ang gusto natin. Ilalaban natin yung karapatan natin sa ayon sa mga nakasulat sa batas. At may pakiusap tayo, nawa, umabot to sa City Hall, kung ano man yung nangyari nung eleksyon, itabi na yun. Itabi na yun. 200 vendor ang apektado ng hindi pagkakaintindihan na ito. 200 pamilya. 200 pamilya na may anak na pinapaaral, may kamag-anak na pinapagamot, may binubuhay, may mga anak, kamag-anak. Naway maging bukas ang City Hall. Yan ang pakiusap po natin. Naway maging bukas ang City Hall sa usaping ito. At willing naman, nag-i-extend na tayo ng kamay. Diba? Tapos na kasi election eh. Yan mo ang problema. Yan mo ang problema natin. So, nung palalimin mo sa yan, laging ang apektado sa bangayan, sa politika ay ang mga ordinaryong Pilipino. Di ba pa kayo sawa? Nagsawa tayo. Nakakapagod, kausap ko lang yung kaibigan natin kapitan dito na yun. Akasawa kasi ang apektado kayo. Pero yun nyo, hanggang gabi nandito ko kayo. So yun po, okay po. Malinaw po sa lahat ang proseso na pagkadaanan natin. So magdideploy na lang po kami ng team dito na tututok. Nakikipag-ugnayan sa inyong asosasyon at sa management. Tapos susulat po. Ano man yung gagawin po namin, ipapaalam namin sa inyo. Update namin kayo. Para alam nyo rin yung prosesong pinagdadaanan natin. Malino ho? Para hindi kayo bulag sa kung anong inaabot natin. Kasi ayoko ho na itong laban ay hindi nyo pagmamayarian. Anong ibig sabihin nyo dyan? Kaninong laban to sa Huawei market? Okay, so kaninong laban tong sa Huawei market? Sa inyo. Sino magpapanalo ng laban na to?
Kasama niyo lang ako para ipanalo yung laban ninyo. Magkakasama po tayo. Kasama mo. Okay? Ayun. Meron po bang tanong? May gustong ilinaw? Habang may ilang minuto pa tayo. May ilang ba may gusto kayo tanong? Gustong ilinaw? Wala na? Si yung association po nasa. President.